Maagang gumising si Clara para maghanda ng kanilang almusal. Kahit na napuyat siya kagabi sa kahihintay, nakakatukin siya nito sa kwarto para ayaing matulog sa kwarto nito na madalas nitong ginagawa. Ngunit hindi nangyari ang kanyang inaasahan kagabi. Dinamdam niya iyon ng husto, lalo pa at alam niyang may kinalaman si Clara dito. Alam niyang hindi ito titigil hanggang hindi natitiyak kung nasaan si Clara. Maya-maya ay narinig niya ang pagbukas ng pinto sa kwarto ni Lucas. Inayos niya ang sarili at nakangiti siyang humarap dito nang magtungo ito sa kusina. "Good morning, nagluto ko ng breakfast." Pero hindi pa tapos ang pagsasalita niya ay pinutol na nito ang kanyang sasabihin. "I'll be gone for a while. Huwag kang lalabas ng kondo. Basta safe ka rito. Or kung sakali mang may gusto kang puntahan, please, tawagan mo ako. Pasasamahan kita sa kaibigan ko." Pagkasabi niyon ay mabilis na itong lumabas. Naiwan siyang natitigilan. Kahit hindi siya sanay magluto, ay pinaghirapan niyang pag-aralang gumawa ng masarap na breakfast para kay Lucas. Pagkatapos ay, ganito lang naman pala ang gagawin nito sa kanya. Napakagatlabi siya. Hahanapin ba nito si Clara? Ni hindi man lamang niya alam kung ano ang mga plano ng lalaki. Nagmamaktol ang kaloobang nagsandok siya ng fried rice, piniritong talong at bangus. Natilamsikan pa siya ng mantika sa pagpiprito ng bangus. Pagkatapos, hindi man lamang nito titikman ang niluto niya. Hindi naman dating ganoon si Lucas sa kanya. In fact, napaka-sweet nito. But lately, ay parang nanlalamig na ito at palagi na lamang busy. Mag-iisang linggo na itong ganoon sa kanya. Kahapon nga, ay hindi man lang niya ito inabutan pagising niya dahil maaga itong umalis. Tinawagan na lamang siya ni Lucas bandang 9:00 ng umaga. At naiinis siya sa ganitong pakiramdam na nababaliwala na naman siya. Natatakot siya dahil ganito ang nararanasan niya kay Desmond pagkatapos ng kasal nila. But this time, hindi na ako mananahimik na lamang. Nangako ako sa sariling hindi na ako magpapakabaliw ng dahil lamang sa pag-ibig. Kung ayaw nito sa kanya, edi ayaw na rin niya dito. Hindi niya ipipilit pa ang sarili kagaya ng ginagawa niya noon kay Desmond. Ngunit iniisip pa lamang niyang hindi magtatagal ang relasyon nilang ito ni Lucas, ay para nang pinipiga ang puso niya sa sobrang sakit na nararamdaman. Tumutulo ang mga luha niya habang inunguya ang pagkaing niluto. Sa sobrang sama ng loob, ay hindi niya namamalayang nauubos na niya ang lahat ng kanyang mga niluto. Talagang napaparami ang kain niya kapag stress siya. Matapos kumain, ay naglinis siya ng buong bahay para abalahin ang kanyang utak sa kaiisip kay Lucas. Nang mapagod, ay naligo siya at saka malungkot na nahiga sa kama habang nagpapatugtog ng mga love songs na nakatulugan niya. "Clara." Hindi alam ni Lucas kung ano ang kanyang eksaktong nararamdaman nang makaharap muli si Clara. Hindi siya makapaniwalang ang babaeng pinakamamahal niya at ipinagluksa ng ilang taon ay heto at buhay na buhay. Kaharap na niya ngayon at nahahawakang muli. "Bakit?" Yun lang ang tanging naitanong niya rito. Napatungo si Clara. "I'm sorry, Lucas. Kinailangan kong gawin yon dahil hindi na nakakatulong ang relasyon natin to sa grupo. Masyado ka nang na-attach sa akin at hindi ko magawa ang misyon ko, kaya kinailangan kong magsinungaling sa'yo." "Dam, bakit kailangan ilihim mo sa akin ang katotohanan? Maaari mo namang ipagtapat sa akin ang totoo. Bakit hindi mo ipinaliwanag?" "Yun ang utos ng samahan, Lucas." Maiksing sagot nito. "Dam, Clara, mas mahalaga pa sila kaysa sa akin." Sumbat niya rito. "At that time, alam kong yun ang makakabuti para sa ating dalawa, Lucas. Besides, alam kong hindi makakatulong sa ating pareho ang labis nating pag-iibigan. We were so in love na napapabayaan na natin halos ang lahat ng obligasyon natin sa samahan." "For God's sake, Clara, handa ka magsinungaling sa akin para lang sa grupo? Kakalimutan mo relasyon natin para sa kanila?" Hindi makapaniwalang sabi niya rito. Sinalubong nito ang tingin niya. "Oo, Lucas.
Handa akong i-give up ang lahat alang-alang sa grupo. Natahimik siya bigla at nasaktan sa sinabi nito. Pero kahit kailan, hindi naman ako nawala ng balita tungkol sa'yo. In fact, alam kong masaya ka na ngayon sa piling ng babaeng kamukhang kamukha ko. Anito sa kanya. Kaya pala hiniling mong gawan kita ng replika dahil... Hindi makapaniwalang napailing siya. Masakit sa kanyang malaman na hindi pinahahalagahan ni Clara ang damdamin niya. Laruan lang ba para sa iyong lahat, ha? God knows how much I love you, Lucas. Pero hindi ko matatanggihan ang samahan. Alam nilang yun lamang ang tanging paraan para mag-focus ka sa lahat ng assignments mo. Damn! Sabi niyang isinuklay ang mga kamay sa buhok. Hindi siya makapaniwalang ganoon lamang kababaw ang damdamin nito para sa kanya. To think na halos mabaliw siya sa paniniwalang pumanaw na ito sa cancer. Alam mo bang lahat ng sakit na pinagdaanan ko nang inakala kong wala ka na, Clara? Halos isumpa akong sarili ko dahil wala ako sa tabi mo ng mga panahong yun. Sigaw niya rito sa kaparang naiiyak na hinawakan ito sa magkabilang balikat. How could you do this to me, Clara? Napatungo ang babae. I'm sorry, Lucas. I'm so sorry. Umiiyak na sagot nito sa kanya, saka tumingala para salubungin ang mga mata niya. Yung babaeng... Parang hirap pa itong ituloy ang sasabihin. Mahal mo ba siya? Hindi siya agad makasagot. Hindi na siya sigurado ngayon sa nararamdaman niya para kay Zoe. Napakurap-kurap siya sa katiningnan rin ito ng matiim. Ikaw ang tatanungin ko. Minahal mo ba ako talaga, Clara? Malungkot na tanong niya rito. Mahal na mahal kita, Lucas. Mula noon hanggang ngayon. Kaya kung nahirapan ka sa nangyari, mas doble ang sakit niyon para sa akin. Pero tiniis ko ang lahat ng lungkot at pangungulila ko sa iyo para sa grupo. Ngayong maayos na ang lahat at nagampanan ko ng misyong kailangan kong gawin, pwede na tayong magsimulang muli, Lucas. Pwede mo nang iwan ang babaeng yon. Alam ko namang nahulog lang ang loob mo sa kanya dahil sa mukha niya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot kay Clara. Naguguluhan ang utak niya sa mga nangyayaring ito ngayon. Napatitig siya ng matiim kay Clara habang pilit na kinakapa ang damdamin niya para dito. Sa ngayon ay para siyang nasa dilim. Nilapitan siya nito at niyakap ng mahigpit. Namiss kita ng sobra, Lucas. Walang araw na hindi ko pinapangarap na makasama kang muli. Sabi nitong buong pananabik siyang hinagkan sa labi. Para siyang napaso sa hagkan nito, kaya mabilis siyang kumalas sa mga yakap nito. Binigla mo ko, Clara. Hindi ko alam kung ano sa ngayon ang nararamdaman ko. Hindi biro ang lahat ng sakit ng kaloobang pinagdaanan ko nang mawala ka. At nang matanggap ko nang wala ka na. Saka heto, bumabalik ka. Kaya naguguluhan ako. Aniya rito. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa na buhay ka. Or dapat akong magalit dahil pinaglaruan niyo akong lahat. I don't know. I really don't know how I feel right now. I understand, Lucas. Hindi kita pipilitin. Bibigyan kita ng panahon na pag-isipan mo ang lahat. Nandito lang ako. Naghihintay. Matamlay na sabi nito sa kanya. Tumango siya saka tumalikod na. Hanggang makabalik sa kanyang sasakyan ay magkahalo ang galit at pagkalito na nararamdaman niya. Paano siya nagawang tiisin ni Clara? Hindi yata niya makakayang bumitaw sa taong pinakamamahal niya just because kailangan ng grupo. And yet, nagawa iyon sa kanya ni Clara. Ganun lang ba yun para dito? At ngayong natanggap na niya ang pagkawala nito, ay sa kanya malalamang palabas lang naman pala ang lahat. Na hindi naman pala ito totoong pumanaw. Oo, masaya siyang malamang buhay si Clara. But damn, kailangan bang paglaruan ito ang damdamin niya? Hindi ba nito naisip na kung gaano kasakit para sa kanyang mangulila sa pagkawala nito? Hindi ba mahalaga dito ang lahat ng pinagsamahan nila para basta na lamang iyon itapon ng ganun-ganun na lamang? Naiiyak siya habang nagmamaneho pa uwi ng kondo. Ngayong nagbalik na si Clara, paano niya ipapaliwanag kay Zoe ang lahat?
Pakiramdam niya ay namamangka siya sa dalawang ilog ng mga sandaling ito. Kung dati ay natiyak na niya ang nararamdaman niya para kay Zoe, ngayon ay question mark ng lahat ng iyon. At hindi naman niya gugustuhing paasahin si Zoe. Mas lalong hindi niya gugustuhing dayain ang kanyang nararamdaman. Kailangan niyang pag-isipan ang lahat-lahat ng ito. Kailangan niyang maging sigurado sa lahat ng nararamdaman niya. Mas lalo ay kailangan niyang maging tiyak sa kanyang magiging desisyon. May lungkot sa mga matang napatawa siya. Hindi niya mapaniwalaang may kinalaman ang kanyang ama sa nangyayaring ito. Hindi na niya alam ngayon kung sino ang kanyang pagtitiwalaan. Paano ito nagawa ng kanyang sariling magulang. Nang makarating sa bahay, ay kaagad siyang sinalubong ni Zoe. Nakita niya ang labis na pag-aalala sa mukha nito nang makita siya. Natagpuan mo na ba? Nakita mo na ba si Clara? Tumangulang siya sa kamabilis nang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Gusto muna niya mapag-isa at ayaw na muna niya makipag-usap kahit na kanino. Parang may mga punyal na tumusok sa puso ni Clara habang sinusundan ng tingin si Lucas. So buhay nga si Clara. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha habang labis na nag-aalala ngayong sigurado na siyang buhay nga ang asawa ni Lucas. Sinundan niya ito, ngunit mabilis siya nitong pinagsarhan ng pinto. Naiwan siya sa labas ng kwarto na nakatulala habang nakatitig lamang sa harap nito. Kahit walang sabihin sa kanya si Lucas, parang nahuhulaan na niya kung saan siya ngayon sa buhay nito. May pait sa mga labing pinahid niya ang kanyang mga luha. Ano nga ba naman ang laban niya sa original? Para lang siyang bata na pinaasa sa isang bagay na kailanman ay hindi naman pala magiging sa kanya. Tumakbo na siya sa kanyang kwarto at humiga. Doon niya pinakawala ng lahat ng sakit ng kalooban na nararamdaman niya. Kahit naman walang sabihin sa kanya si Lucas, ramdam niyang magwawakas na ang lahat sa kanila. In the first place, hindi naman siya nito talagang minahal bilang ako. Sobrang sakit. Hindi ba niya ipaglalaban ang nararamdaman niya para dito? Hahayaan ba niyang basta na lamang ibalik si Lucas nang hindi man lang niya ilalaban ang damdamin niya? Bumangon siya at kumuha ng 2 bote ng beer, saka kumatok sa kwarto ng lalaki. Lucas, pwede ba tayo mag-usap? Please. Ilang sandali na wala siyang naririnig na tugon mula dito. Hindi pwedeng basta ka nalang mananahimik dyan. Kailangan kong marinig ang lahat. Nagsusumamong sabi niya rito. Makailang minuto ay bumukas ang pinto. Iniabot niya rito ang isang bote ng beer. Mag-usap tayo na bilang isang magkaibigan. Sabihin mo lahat ng nasa loob mo. Makikinig lang ako. No judgment. Pagbibigay assurance niya rito. Tumango ang lalaki sa kaikinawang ang pinto. Pumasok siya sa loob ng kwarto nito at naupo sa gilid ng kama. Naupo ito sa couch sa katahimik na tinungga ang bote ng beer na ibinigay niya. Pagkatapos ay malungkot na tumingin sa kanya. Buhay si Clara. Anito na bagamat alam na niya yon, ay parang nagulat pa rin siya. Hindi ako makapaniwalang magagawa niyang gawin ang lahat ng to sa akin. Hindi man lamang nito isinaalang-alang ang mararamdaman ko. Basta na lamang itong nagpanggap na may sakit at pumanaw. As if, para lang laro kay Clarang lahat ng pinagsamahan namin. Napansin niyang tumutulo na ang luha ni Lucas. Parang pinipiga ang puso niya sa sakit habang pinagmamasdan ito. Hindi siya nagsasalita. Hinayaan lang niya itong maglabas ng lahat ng sama ng loob nito. Nandito siya ngayon bilang isang kaibigan at gaya ng ipinangako niya, no judgment. Kahit ang sakit-sakit para sa kanyang makitang nasasaktan ito. Hindi man sabihin sa kanya ni Lucas, alam niyang mahal pa rin ito si Clara. Ang hindi ko matanggap, parang baliwala lang kay Clarang lahat ng to. Gusto nitong bumalik sa buhay ko na parang wala lang ang lahat ng mga nangyari. Gusto niyang sumigaw at gusto niyang ingudgod at ilang paso sa sahig ang Clara na yon. Ano bang palagay nito sa pag-aasawa? Isang laro? Bakit nito ginawa iyon? Bakit kinailangan nilang palabasing pumanaw ito sa sakit na kanser? Anong kalokohan ba ang pumasok sa utak nito para magsinungaling ng ganon?